So yun, after a year, we're back here sa Cotomines. Let's go! Mula Manila ay bumiyahe kami ng mga 5 hours papunta ng Zambales. First stop ay sa tourism office sa Masinloc para kumuha ng permit to enter Cotomines. Boss! Sa problema, boss? You tell me! Ano? Noy! Ano nangyari, Noy? Ano sa'yo, Noy? You tell me! Huwag kang pumalag, may video ka! Mula sa bayan ay aabutin ng mga 1 to 2 hours ang biyahe papunta sa Cotomines. At may mga madadaanan kayong iilang solid spots papasok. Sobrang linaw pa rin nung spot na to. Isa kami huminto nung unang nagmotor kami nung first time na pumunta rito. Solid eh. Grabe, meron pa baba. Gantun, para ma-experience yung tubig sa baba. Gaya nga na sinabi ko, Cotomines is located sa bayan ng Masinloc sa probinsya ng Zambales. Noon, dito ginaganap ang pinakamalaking chromite mining operation na halos 3,000 employees and almost half of them ay mga lokal dito. Chromite is used to make alloys at mga stainless steels pero matagal nang hininto ang pagmimina. Sa ngayon, isa tong tourist spot dito sa probinsya dahil sa nagaganda ang view ng mga mountain at napakalinaw na tubig na dumadaloy sa ilog nito. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning mula dito sa Masinloc, Cotomines. Gigising ka sa ingay ng tubig na humahampas sa mga bato dito sa ilog. Sobrang payapa. So far, after a year ng pagbabalik natin dito, medyo may mga nagbago na rin. Yung mga houses dito sa gilid, pagpasok ng Cotomines, hindi na siya pinaparenta. Hindi na binubuksan yung loob mismo or hindi na pinapapasok sa loob yung mga renters. Pwede na lang silang mag-tent sa labas, sa veranda. Tapos meron ng CR, mas maayos na yung CR kaysa dito dating comfort room. Yung pinaka main spot kung saan merong diving board, same pa rin. The waters nakamangha pa rin dahil sobrang linaw. And yeah, napakaganda pa rin dito sa Cotomines talaga. At kahit sobrang haba ng rock road papasok, worth it kasi ito naman yung makikita mong ganda. I am one of those persons na always go out. Nothing beats yung kalmadong umaga plus beautiful view ng kalikasan. Basta there's this feeling na ang hirap ipaliwanag kapag I'm out in the nature. Kaya kung ano man ang nangyayari sa everyday life, I always run back to nature to reset, to pause, rethink those things na gusto kong gawin. It's like a step back from reality to prepare on what's coming next. Hindi ko alam, magulo yung explanation ko, pero there's something with nature na gustong gusto ko. Kaya ako balik ng balik sa mga ganitong lugar. Nature heals talaga.
start yung umaga sa isang magandang almusal. Masarap na almusal pala. No, yun, Chef Boy. Uy! Salt Bay. Pagluluto tayo ni Master. Hey! Kamusta yung Cotto Mines experience mo, pre? Nice. Solid. Ganda ng setup namin. Buti may dome sila, Sir Charles. Dito si Sonen. Si Tres. Kami ni Cathy. Then dun sila Cha. Solid. Yun, kain na oh. All rice. Kain na, kain na. All rice. Kain na, boys. Ako lang talaga magluta. Yes. Alright. Sino gusto sila nga? Bigyan ko kayo ha. Isa. Kasi ako kayo siya ge. So, nandito tayo sa side ng left side ng entrance. Ito yung entrance. Ito kami sa left side. Sa right side, nandun yung pinaka-spot dito yung may diving board. Pero mas pinili namin na dito magstay sa kabila. Para mas konti tao. Nandun kasi karamihan ng tao sa diving board. And dito, konti. Kaya dito namin pinili pumesto. Lamig! Iba talaga ang saya ng pahinga kapag kasama mo ang inang kalikasan. Isa na nga itong Cotto Mines na nababalik-balikan ko dahil sa kapayapaan na binibigay nito. Marami pa tayong pwedeng puntahan sa ating bansa. Kaya kita-kits tayo sa mga susunod pang probinsya na ating bibisitahin. Ya, kailangan mong tulong ya. Boss, gagawin mo. Hirap na ya. Hirap niya no? Yan ya. Nasiraan ka ya. Ulo. Tulak mo yung motor, pre. Tulak natin motor mo. Uy. Ah. Ya.